So, ang aming temperature is 19 degrees. Ayun guys, kumusta ang inyong mga gabi? Ang gabi namin ay okay lang. So, fresh na tayo. Bali, may nag-comment sa akin. Good point itong comment niya sa akin. So, syempre, bago ako matulog, makipagkwentuhan muna ako sa inyo. So, si Sis Leah May Meres, 7701. So, ayun na nga sabi niya sa akin. About kanina, sa topic ko sa inyo na kung bakit hindi ako papayag na si Juan sa magdodorm-dorm na siya, yung ganun. So, sabi niya, mahirap talaga yung ganun, te. Di mo matutukan yung anak mo. Tsaka, dyan na yan magsisimula yung barkada. Di mo rin malalaman kasi yung makakasama nyo doon, kung okay ba o hindi. Yung iba, bully pa. Actually, guys, good point itong kinument niya sa akin. Kasi, alam nyo, marami ng mga cases kasi. Dito kasi, guys, iba sila. Ayoko yung na magaganyan, tapos pipresurein nila aral. Hindi maganda yung ganun, guys. Kasi unang-una, hindi naman sa minamaliit natin or minamaliit ko yung education nila dito. Okay, sana ako makita mo yung grabe na sa top 1 sila sa buong mundo. Yung masasabi mong ganun. Pero yung to the point na kukulungin nyo yung bata dahil mababa yung grades niya in case kailangan kayo, parang focus talaga kayo sa pag-aaral nyo. Okay lang yung ganun, pero wag naman yung sobra-sobra. Kasi alam nyo guys, dito grabe sila mag-pressure talaga sa mga bata. As in, grabe talaga. Yung hindi ko minsan maintindihan bakit. Pero alam nyo guys, hindi maganda yung nagiging outcome. Yung iba guys, alam nyo yun, tinatapos nila yung buhay nila. Dahil sobrang na-frustrate sila. And mas minsan nakikinig pa yung parents sa school, compare mo sa kanila bilang estudyante sila, bilang mga anak sila. So ayoko yung ganun guys na ma-experience ng anak ko yung ganun na mga nangyayari dito na naririnig namin sa mga balita. Kasi may mga ugali din sila na alam nyo yung competition, yung parang may nabasa ako sa isa sa school ni Johan, yung teacher nila nag-post na about sa rat race. Alam niyo yun guys, yung rat race na dapat may trabaho siya, dapat mas malampasan ko pa siya, o dapat may trabaho din ako kasi may trabaho siya, maganda sahod niya, dapat mas maganda sahod ko. Yung parang ganun. Nag-post siya ng ganun. So talagang nag-super like ako doon. Kasi alam niyo yun, nung time na yun guys, naglabasan na ng result ng mga exam. So kung alala niyo, may na-share ako, yung anak ni Santos Bay, hindi siya pumasa guys. So halos lahat ng mga post about doon, hindi rin natin ma-avoid ang social media. Lahat guys nag-post-post, especially sila dito, grabe sila dito, yung talagang sila guys, no? Yung parang tribo-tribo sila pag nag-post. Sabi ko nga kay Indira nung time na yun, sana maging sensitive din yung iba. Kasi like kagaya niyan, kay Santos yung anak niya, hindi siya nakapasa. So lahat sa social media guys, makitaan mo. Lahat halos taga-Nepal yun ang post. So hindi rin natin mapiplease dahil social media yun. Pero what I mean, grabe sila dito. Sa atin, hindi naman tayo ganun, di ba guys, na kung iisipin nga, mas grabe tayo when it comes to education. Talagang kahit pa paano, kilala din ang bansa natin, di ba? Pero what I mean to say, bakit sila? Or di kaya sobrang proud sila, pero I mean, grabe talaga guys, yung makikita mo talaga na yung iba kaya na-frustrate kasi ganun eh. Grabe yung pressure. Pero wag naman sana ganun. Meron din iba na hindi nakapasa, so yung kinukumpare pa. So, yan ang sinasabi ko kay Deepak. Never compare your child sa ibang mga bata. Kasi, naniniwala ako sa kada bata, iba-iba silang talento eh. Iba-iba silang pag-iisip. So, yan yung pinakapangit na ayaw ko guys. Sa lahat. Yung mai-compare yung anak ko sa ibang bata. Yung mai-compare yung isang bata sa ibang bata. Yung iba guys, iba yung labas. Natapos nila yung buhay nila. Totoo yun guys, hindi yun biro. Totoo yun. Kaya nung sinabi ko nga kay Indira, sinabi ko talaga kay Indira that time. Indira, sabi ko, Kanchi, look, ano na lang yung ibang hindi nakapasa? Ano na yung magiging pakiramdam? Kasi halos puno na eh. Yung wall ko, pag tinignan nyo yung feed ko, ay grabe talaga. Grabe talaga yung feed. Puro lahat ganun guys, puro lahat post ng mga relatives nila, yung isa nag-post, halos buo na guys yung feeds ko na puno na. So mas, alam niyo yun, mas pumasok sa isipan ko yung what if, yung mga hindi pumasa, ano kayang pakiramdam nila?
Yung ganun ba? So kaya sabi ko sana, grabe no, grabe dito. Sabi ko mas sana maging sensitibo yung iba din na mga na, nagpo-post o na maisip din pero wala, majority sa kanila. Tapos parang wala din naman pakialam yung ibang mga guro sa mga estudyante na talagang imbis na encourage nila, bihira siguro ang mga guro guys na magtuturo sa mga estudyante talaga na i-challenge nila ba, na imbis turuan nila na mas ma-inspired, pipressurein pa lalo guys. Totoo yun guys ha, kaya yan ang isa sa mga number one na pumasok sa isip ko na ianuhin nila, ilalagay nila, mandatory para i-prove nila sa mga parents na magaling sila magturo. Kaya yung estudyante ang magsasakripisyo. Hindi, para sa akin, hindi ganun guys. Hindi ako matalino guys. Pero nakakapag-aral ako sa kilalang mga eskwelahan sa amin, sa lugar namin guys, at mga private na eskwelahan yun. At proud ako na hindi ako pinipressure ng mga teachers and hindi ako pinipressure ng magulang ko. Dahil naniniwala ako sa bata talaga yun guys. Kaya ayoko guys na mangyari yan sa anak ko, na pipressure rin si Johan na ganito, ganyan. Dahil siguro that time mayroon ako makakalaban kung ganun. Kasi syempre mas isipin ko yung feelings ng anak ko o yung talagang yung ng anak ko, mas iisipin ko yun guys. Kaya nga sabi ko sa anak ko na, anak, kung ano yung makakaya mo, basta mag-aral ka lang anak, sabi ko. Hanggat kaya mo, kung ano ang makakaya mo. Kasi nakitaan ko sila dito guys, iba sila guys. Parang mayroon sila competition sa kada isang bata. Kaya yan ang number one na rules ko. Huwag na huwag niyo i-compare ang anak ko sa ibang bata. Kasi magkakaroon tayo ng problema. Yun talaga guys. Kasi 'di ba, hindi maganda yun eh. Mas iniisip ko kasi yung feelings ng bata kaysa sa, alam niyo yun, okay na yun sa akin, sabihin niyo na hindi matalino yung anak mo, hindi ganito, ganyan. Basta wag mo lang ipaparinig sa akin na ikino-compare mo yung anak ko sa ibang bata dahil mag-aaway tayo. Kasi sila dito, grabe sila eh. Grabe sila guys. Parang lahat sa kanila, hindi mo naman masasabi matalino sila, pero when it comes sa grabe din sila magbully dito guys. Sa totoo lang, when it comes to bullying, grabe din sila magbully. When it comes sa pagko-compare, grabe din sila mag-compare. Kaya ako, alam ko at kilala ko na ang mga yan. Kaya ako talaga sabi ko, okay ako sa okay, pero pag anak ko na, hindi tayo magiging okay. Kasi kilala ko kayo sa mga when it comes sa pag-aaral dito. Hindi ako, kahit siguro wala mang eskwelaang tatanggap sa anak ko, kayang-kaya ko dalhin sa Pilipinas ang anak ko at paaralin kahit mag-public school do. Sayo sa akin, wag na wag niyong ipaparamdam sa akin na halos anuhin yung anak ko para lang kumbaga yung ma-meet yung mga expectations nyo kahit hindi niya kaya, yung mga ganun. So far so good guys, okay naman sa pamilya namin, pero what I mean to say, ayoko mangyari sa anak ko ng ganun kasi nakita ko na yun sa iba. And yung iba yun nga lang, hindi talaga pinapalad, tinatapos nila yung buhay nila talaga. Kasi nga gawa nga na, syempre sa family nila, yung ganun ba? May nag-send sa akin message, sandali guys. At wait, Inday Mila, always ka mag-upload ha. Gawin mo parati na 2 times ka mag-upload in a day. And gaganda ang mga halaman sa nursery yung kasama mo si Auntie. God bless. Thank you, Ma'am Ems. Thank you, Ma'am Ems. Ayan, shinout out ko na si Ma'am Ems. Ayun, kay Ma'am Lucila Masalig. Ang alam ko, hindi maganda ang halaman na gumagapang na nasa loob o labas ng bahay. Pwede naman basta malayo sa pinto ng bahay sa labas. Ayan, nag-reply ako sa kanya. Sabi ko, yes po. Kaya naglagay si Bualubid kasi aware din po kami na hindi talaga yan maganda na gumagapang sa labas ng bahay. At si Langga Kimchi Bahrain 4554. Hi Langga, alam mo minsan napapaisip ako, gusto ko itry manirahan dyan Langga. Meron namang upahan na fully furnished, di ba? Meron dito, meron. Pero nakapunta ka naman dito. Nakapunta ka na, I think sabi mo, di ba? So ayun, mas maganda kasi dapat pumunta muna at kilalanin at kung feeling mo at nagustuhan mo naman at medyo matagal-tagal ka na nagbisita-bisita. At kung kaya mo, yeah, sure, why not? Pwede ka namang dito. Mag-tour visa. Ganon, mag-tourist. Na-share ko lang sa inyo kasi medyo parang interesting.
So, ayun, yun ang katotohanan minsan. And, syempre, ngayon pa na magulang na tayo, naisip ko rin, kaya nga napapag-usapan din namin sa GC namin, kami ate at bunso namin, na yun nga sabi niya, bayaran na naman ng tuition at walang kapahingahan. Kaya sabi ko, wala na talaga kasi parents na tayo. Parang commitment na talaga natin. Ito forever na talaga. So, maalala natin, no, yung mga sinasabi ng mga magulang natin before, na ngayon is mas na-realize natin na magulang na rin tayo, di ba? And minsan may mga anak din ng mga matitigas ang ulo na hindi nila alam na hindi madali ang maging isang magulang, di ba? Tayo is talagang pag magulang ka na talaga. Kaya kayo na may mga magulang pa at kumpleto pa, kaya be grateful talaga kayo at namnamin nyo talaga. Kasi, pero pag once maging parents na kayo, malalaman nyo talaga. Hanggat hindi kayo nagiging isang magulang, hindi nyo malalaman talaga, no? Pero pag once naging parents kayo, dyan nyo talaga yan, ma-realize lahat-lahat. So, ayun guys. Sahe, muni, ang halaman. Siyo, nagkanta Bahay Kubo. Bahay Kubo. Kasi may mga kalaro siya sa Roblox. Kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari. Kinantahan siya guys ng kalaro niya sa Roblox. Ang halaman. Doon. Ang halaman I doon. got in the racing team of Roblox. They praise you? Huh? They praise you? No, I got in the racing team of Roblox, kya? As a racing team, tell them that is Bahay Kubo. Yeah, but I already leave that game. Papa was watching the video I told you, kya? Where is watching? Bahay Kubo. Why, be? Huh? Why? Why? What he is watching? Kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari. What you are watching? That is our Bahay Kubo. Kaya, Bahay Kubo. So, ayun guys, bago syempre ako mag-good night sa inyo, gusto ko muna magpasalamat sa lahat-lahat. And sa lagi niyong pagko-comment sa akin and lagi niyong pagsuporta sa akin. So baka mayroon kayong mga tanong na kaya ko lang naman sagutin, mag-comments lang kayo. So again guys, thank you so much and God bless you all and good night and I love you. Bye-bye guys!